ito ang issue, no? Sabi ho ninyo, pagdating doon sa the Netherlands, dapat siya muna, kung ano ha, kung hindi idediretso doon mismo sa court, no, para iharap itong si dating Pangulong Duterte. At maaari siyang tanungin kung naging tama ba yung pinagdaan ng proseso bago siya mailipad doon sa the Netherlands. So, ang tanong nga po dito ng marami, tama bang pinagdaanan itong proseso? Kasi sinasabi ng iba, number one, wala naman tayong extradition treaty sa the Netherlands. Number two, dapat daw noong inaresto ang dating Pangulo, dumaan muna siya dito sa isang competent court para abisuhan ang korting ito na eto ha, kami sa Interpol ay may inaarestong Pilipino at itong Pilipinong ito ay deprived ng kanyang liberty because of this arrest warrant at siya ay aming dadalhin. Kumbaga magpapaalam muna dapat sa local court dito yung Interpol bago ilipad patungo po ng the Netherlands yung subject. Mm. Medyo mix yan ng una kailangan nating alamin kung paano at anong legal basis kung bakit in-implement yung warrant or paano in-implement yung warrant. Kasi kung ayon sa Rome Statute, yung nabanggit kong proseso. Kung ayon sa extradition, may iba pang proseso. Ang extradition request ay posibleng nanggaling sa any of the member states of the ICC. May ibang kaitsurahan ito dahil yung 125 member states ng ICC ay isa doon, pwedeng nag-request sa atin. At doon sa 125 na yon, parang may 15 tayo nakapartner sa mga extradition treaties. Isa dyan na nagsabi lang na, uy, pwede mo bang pa-request naman na uli mo naman to. May itsurahan ito na hindi lang legal, kundi also political. Kaya may punto din naman si Vice President Sara Duterte na talagang kailangan ihaharap sa korte whether under the Rome Statute or under extradition processes. Pero posibleng may substantial compliance, particularly sa Rome Statute, kung sa Netherlands mangyayari yung verification ng korte. Doon ang magiging local court. Opo. So, kumbaga ma'am, it is safe to say na hindi pa nakakasiguro dito ang Marcos administration na talagang itutuloy siya o siya'y haharap sa ICC at doon siya muna ma-detain kasi baka posible mahanapan ng butas o ma-question yung legalidad nung kanyang dinaan ng pag-aresto sa Pilipinas. May posibilidad. Hindi ko i-disclaim yan. May posibilidad. Pero ang konsepto kasi ng, kumbaga, anong mas mabigat na dapat maganap, matrial siya. At kung malala yung violation ng constitutional rights or international criminal law rights, dun lang parang, sige, pakawalan yan dahil grabe yung paglabag ng kanyang karapatang pantao. Lahat ng akusado sasabihin yan hindi niyo ako binasahan or hindi ko narinig or hindi niyo ako binigyan ng papel. Pero kung ma-offset noon yung bigat ng pero narinig mo naman right after. O, 'di ba, may hawak kang papel. Oo, kaya lang di ko naman binasa. O, ikaw na yung may kasalanan. So, may mga ganung insidente na talagang pwede mong ikutan, pero in the end, ganun ba kabigat? Ganun ba kalala? At dito magwe-weigh in, ditong eksena ng Supreme Court natin. Yan. Inaabangan namin yan kung anong sasabihin nila. At pangalawa, kung anong magiging proseso doon sa The Hague. Kasi kung under the Rome Statute required yung dadalhin ng local court, interesting kung ganun nga ang magaganap kung sa Netherlands court o kaya dito sa ICC mismo yung magdedetermine ng kanyang identity, etc.